Golden morning, everyone! Welcome to another episode of Golden Mornings. My name is Rika from Golden Haven, Pampanga, and here with me today is Mark from Golden Haven, Pampanga as well, and Miss Melay from Golden Haven, Angeles. Golden morning, kaibigan. Hi, Miss Rika, and hi, Miss Melay. Hi, golden morning din, Mark and Melay. And golden morning sa ating mga kaibigan na nakikinig sa atin today. So, since it is September, ang topic natin for Golden Mornings this episode is to honor the legacies of our grandparents. Mark, Melay, growing up, can you describe your relationship with your lolas and lolo? Ako po, ma'am, as I'm growing up po kasi I was with my grandparents. So, yung bonding po namin ay madalas kaming magkasama. Kaya, masasabi ko pong super close po kami ng mga grandparents po. Ako naman, yung grandparents ko kasi, both my lola and my lolo, nakakausap ko pa naman din sila. Very close ako sa kanila. Tapos, palagi din, nagvi-video call, ganyan. Video call. Nagchat-chat din ba siya nagpipicture ba siya yung mga pagkain na yan? Nag-update sila? Mga ganyan. So, ano sa tingin nyo yung fondest memories nyo with your grandparents? Sa akin po, nung bata pa po kasi ako, mahilig po kaming pumunta sa mga sapa ng lolo ko, yan, kukuha po ng mga suso, ganyan. yung mga shells po, tawagin po nila dito sa Pampanga ay sulib. Po. Kaya, pag-uwi naman po namin nun, luluto ni lola ko, yan. Parang ganun po. Hindi ko pa na-try yun. Yun po yung nakakamiss. Ngayon po kasi medyo madalang na po. Sabagay. Ako naman, kasi yung mga lola at lola natin, gustong-gusto nila magluto ng mga kakanin, mga ganyan. Tapos, favorite ko kasi yung iluto ni lola, pero hindi makuha ni mama. Ganyan. Parang, yun talaga yung palaging, tinutulungan ko siyang magluto, ganyan, ng mga kakanin. Ang mission mo niyan ngayon, kailangan aralin mo yung recipe ni lola. So, sa tingin nyo, ano yung mga lessons na natutunan nyo or you will never forget from your grandparents? Siyempre, lalo ka na, Mark, na you grew up with them. Yung sa akin po, hindi ko makakalimutan ay yung payo po ng lolo ko. Sabi niya, pag may katwiran ka, ipaglaban mo, parang ganun po yung dating. Kasi pag marunong ka mga tuwiran daw po, parang mananalo ka sa buhay. Ganun po. Sa akin naman yung lesson na palaging sinasabi sa akin ni Lola is magbigay ka sa lahat. Ganyan. Magbigay ka na food, ganyan, lahat ibigay mo. Maging friendly ka sa kahit na sino. Ganun, maging friendly ka sa kahit na sino. Ano ko lang, sabi mo is, you keep saying lolo, tapos ikaw naman lola. So, mas correct to say ba na mas close ka sa lolo mo tsaka sa lola mo? Parang gano'n. So, sa akin po, parang hindi naman po. Parang lolo at saka lola, magkasama po. Equal lang. Equal Walang lang bayan. Wala. And what do you think is the impact? Siyempre, yung mga lola-lola natin, they're not getting any younger. Ano sa tingin nyo yung impact nito sa atin? And siyempre sa mga future kids natin. Sa akin kasi, yung mga, halos lahat naman ng mga grandparents natin, makukulit sila. Bale, sa pag-inom ng gamot, nakakalimutan nila, ganyan. Tapos, sa phone, paturo naman ako ng ganyan. Ganyan sila. Pero dapat tayo sa Facebook. Ganyan. Pero dapat tayo, mga apo nila, maging, mapagpasensya tayo sa kanila. Kasi, iba na yung generation nila sa generation natin. Ako naman po, parang dahil tumatanda na nga po eh. Parang nung bata po ako, kaya akong buhatin ng lolo at lola ko. Ngayon, hindi ko lang alam kung mabuhat pa. Joke lang. Actually, pero, true yan. Po. Yung my baby kasi, is 4 months old na. Pero sobrang chubby niya. Yung grandparents niya ngayon, kahit gustong-gusto nila laging buhatin siya, hindi nila kaya buhatin for a long period kasi nga syempre hindi na sila ganun ka-strong. Diba? And nakikita mo naman na
parang disappointed sila yung gano'n. Ayan. So, what do you think naman? Eto, dito na tayo. Baka may umiyak sa inyo, ha? Ano sa tingin nyo yung mga legacies that you want to pass down to your future kids or the future generations from your grandparents? Sa akin pa, ma'am, siguro yung ano po nila, tenacity at saka yung perseverance po. Kasi dahil po doon, parang naging nakaya po namin na dahil dati po, nung maliit po kami, parang medyo nahihirapan po. Tapos dahil nga sa paulit-ulit na pagtsatsaga, dahil nag-abroad yung lolo ko po, yun, parang medyo na kaya po namin na umahon sa buhay po. Yun. Yung sa akin naman, kasi si Lola palagi siyang kasama ng buong kapitbahay talaga namin. Parang siya yung center, mga ganyan. Kasi parang palagi siya nakasmile lang. Ganyan. Parang gusto ko lang din na idala sa buong kanal, mga ganyan. Yung palaging mag-smile lang. Kasi palagi sabihin lang na kaya natin ito, mga kahit na may problem, yan, mag-smile lang everyday. Ako naman, syempre mag-share din ako. Ang gusto ko naman i-pass down sa future generations ko or sa baby ko ngayon, actually, is yung unconditional love. Yun yung, naiiyak. Yun yung, kasi yun yung nakita ko sa kanila when my baby came nung 4 months ago. Nakita mo na agad yung pure love and unconditional nila sa kanya. Kahit bagong silang lang siya. Okay. Yung gano'n. And kasi pag unconditional love, pure love din yon. Siyempre, masyado nang madaming negativity sa world na to. So, kung ano lang sana is, wag na tayong mag-add on dun sa negativity na yun. Na-add ko lang din po pala, ma'am. Yung mga grandparents po natin, parang yung, parang love na love po nila yung mga apo nila. Oo nga. Parang mas love pa. Lalo na po, kwento lang po sa akin, na, dahil first na apo po ako, parang yung sobrang dami daw na laruan, yung binili po sa akin. Parang binuhos agad po nila sa akin. Na-excite po. Dahil first po. Ako naman kasi, sa akin kasi, kami lang yung family society namin, yung malayo sa kanila. So parang kapag every time na umuwi kami sa probinsya, ganyan, parang palagi kami pinaghahandaan ng sobrang daming pagkain na kailangan namin matisan doon. Ngayon lang sa akin. And with that, we are wrapping this episode of Golden Mornings. Thank you, kaibigan, for listening to us, and hopefully nakarelate po kayo sa mga moments, sa mga pangaraws, and of course, the legacies that we want our future kids and grandkids to take from our grandparents. Stay safe and healthy, kaibigan, until the next episode of Golden Mornings!